po natin ng Panginoon. Hallelujah. Isang pribilehiyo po at pabor na tumayo po kaming dalawa sa inyo pong harapan na mabigyan ng pasasalamat at papuri ang Diyos. Na kung paano po naalala ko po nung mga unang patutuo namin dito sa lugar ng Bumbong, maging po sa lugar ng Subay, way back 2020, na kung paano po ay nagpapatutuo kami sa aming buhay, mag-asawa, sa bawat aming dalangin po, sa aming mga kahilingan sa Diyos na Kanya pong tinutupad sa tamang oras. Umpisaan po namin ang aming patutuo. Sabi nga po, sa gawain kagabi, sinimulan po ng Brother Jerry sa kanyang love story sa buhay nila ni Sir Elaine bago niya makilala. Na ako po naniniwala na ang Diyos meron pong nilalaan sa atin na isang tao na makakasama. Na kung paano po, una pa lang bago po siya maging asawa, bakit po daw sa dami ng babae na aking kilala, sabihin na po nating ex, o ano ex-girlfriend, ay bakit siya po ang aking pinili. Simulan po natin sa kung paano po kami nagkakilala. Nabanggit po ni Pastor, dahil nga po nagbibigay ng mga birthday, yes po, magka-birthday po kami ni Lobby, August 14 po. Siya po ay 1996, ako po ay 1996, mas naging bata. Ako po ay 1996, siya po ay 1995. Na kung paano po ay kahit sa aming kaarawan, nagtataka kami bakit magkasabay. Noong una po ay, bago pa lang po ako sa Panginoon, ang aking pong magulang ay, sabihin po nating born again, ang aking pong mama, na nakikita po na naglilingkod siya sa Panginoon. Ako po yung laging nagre-ready ng kanyang kahit pang paligo po pag mag-church na siya sa kinagatan, dati po. At yung aking pag-aaral po maging nung elementary ay ang Diyos po yung nagbibigay po sa akin ng mga patutuo, ng mga karanasan. Elementary pa lang po, yung iba po dito mga guro, ako po yung nagpapatugtog ng worship song. Dahil ang principal po namin dati si Ma'am Emmy Anonkay. Ako po yung nagpapatugtog. Kaya halos po, tuwing umaga, yung buong paralan ng kinagatan ko na elementary, worship song po yung tumutugtog doon, hindi pangsanlibutan ng mga awit. At doon po nasimulan ako na makinig ng mga awitin para sa Panginoon. Dahil ako nga po ay lumaki sa pamilyang singer. Ang tatay na po, singer po yan. Doon po sa hindi mga nakakaalam, mahihilig po yung magsiawit at hindi po talaga sila mga sintonado. Kumbaga marunong po. Si Papa, si Mama, halos lahat po sila ay umaawit. Haso nga po ay mga awit pang sanlibutan. Noon po, nakilala ko ng aking asawa na umaawit po sa sanlibutan. Na sabi ko nga po, baka wala po ako dito kung hindi natupad yung plano ng Diyos sa aking buhay. Baka kagabi po, naroon po ako sa gymnasium ng Bumbong. Dahil taon-taon po ay kasali po ako sa mga singing contest. Na ako po yung pinapalakpakan na kung paano hindi po pala kagustuhan ng Diyos sa aking buhay. At habang nabanggit nga po ng Pastor Henner, na-confirm ko po kay Brother Jerry kung totoo po daw ba talaga na magpapatotoo ngayong araw. Habang nagbabasa po kagabi ng Bible at sabi mo nga po sa mga mensahe,
nabasa ko po dito sa aking notebook, sa Bible study pa lang po sa Morong, isulat mo ang iyong mga patotoo. Na kung paano, maging sa lugar ng Subay, nabanggit din kung paano natin ilalahad ang ating mga patotoo simula sa kadiliman hanggang sa kaliwanagan ng ating buhay. Noon po ako po ay nasa kadiliman. Hindi ko po alam kung ano ba talaga yung tunay na purpose ng aking buhay. Dahil inaasahan pa nga po ako ng aking mga magulang na maging sikat na singer. Nakapag-audition po ako sa tawag ng tanghalan, nakilala po ako sa amin na, uy, yun, pasok yan hanggang level 3, hanggang level 6 sa tawag ng tanghalan. Na kung paano suportado po ako maging aking tito. Pero yung lahat ng bagay na yun, ay hindi po pala plano ng Diyos para sa aking buhay. Nakilala ko po ang aking asawa sa URS Morong po. Ang katotohanan po niyan ay, babanggitin ko ba? Ay ex po ako ng kanyang best friend. Ayun po. Pero hindi po pala para sa akin ang kanyang best friend, kundi ako po ay para sa kanya. Na kung paano ay kilala ko po siya na iba po ang pananampalataya ng babaeng ito sapagkat nasa iba po akong relihiyon, sekta dati. Kilala ko po siya na nag-aayos po ng bulaklak nung mga panahon po ngayon, nung girlfriend ko po siya, na yung schedule niya sa pag-ayos tuwing Sabado ng hapon po. At magpo-protector po siya. Alam ko po yun. Na kung paano, nasa-share nga po kami ng Word of God. Nung panahon kami po ay mag-partner po. Na nakikita ko po yung pananampalataya sa kanya. Sabi ko nga po sa kanya, ay, kasi ako po yung lalaki, dadalhin ko po siya dun sa simbahan na aking sinisimbahan. Pero nanindigan po siya sa mga kabataan po. Nakipag-break po yung sa akin na nanindigan siya sa buhay ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran na nararanasan ang presensya ng Diyos. At siguro po, 2 buwan na kami ay nag-iwalay po bilang mag-boyfriend at girlfriend po. At yun nga po, kumbaga pinakilala po niya sa akin ng, kumbaga napapanggit po niya ang aking mga biyanan na babae sa kabiyan pong lalaki. Nung una pong pinakilala ako ng asawa ko sa aking biyanang lalaki, nung siya po ay nasa private school, sabi po ng aking biyanang lalaki, ay sabi niya, bakit yan ang boyfriend mo? Mukhang 15 years old. Yun po yung nasabi sa akin. Sabi, uy, mukha ka daw 15 years old. Kasi po dati, kung ako po ay, nung ako po ay nasa libutan, may hikaw po ako sa tainga, tapos nakapusod po ang aking buhok. Kasi more on mga rock song, mga pangsanlibutan po talaga ang aking inaawit nung mga panahon pong iyon. At sa pagpatuloy po, nung nga pong na-invite po ako ng aking asawa, napakahalaga po talaga ng mga krusada. Yun po yung kauna-unahan na dumalo ako sa isang gawain sa lugar po ng Bangal. Tandaan ko po yun at memorable din po na tayo kay Brother Jerem na kung saan ay naranasan ko po yung presensya ng Panginoon sa patotoo po ni Pastor Dolphy Jr. Nakita ko po yung aking sarili na siya po din ay umaawit sa libutan. Kung paano po, magaling po siyang maggitara. Ako po ay dati nang nag-aaral, tumugtog ng gitara, ngunit sa sanlibutan na paraan. At sinabi nga po ng aking asawa sa akin, nung nagpapunta po sa unahan para sa pagtanggap sa Panginoon, nagulat po siya na bakit pumunta po ako sa unahan. Hindi po niya inaasahan yun. Dahil naranasan ko po ang presensya ng Panginoon, nandun po yung pagluha sa akin. Nung araw na yun, damang-dama ko po yung presensya ng Diyos. Kaya nag-decide po akong lumapit sa unahan.
tanggapin po ang ating Panginoong Yesus. At lumipas po yung mga taon, araw, linggo, ay naririnig po ang aking asawa sa kanyang mga patotoo sa pag-share niya sa akin ng salita ng Diyos. Na yun po kasi yung kauna-unahan na lumuha ako sa Panginoon. Dahil sa ibang churches po, hindi ko naman po sa akin kinukumpara. Yung parang ako'y nagsimba lang. Hindi ko po naranasang lumuha. Kaya ako po ay galak na galak sa Panginoon. Nung kami po ay nailapit, ang desisyon po ng aming sambahayan, maging sambahayan po ng aking asawa ay March 20, birthday po ng Tatay Nestor. 2021 ang aming kasal. Ngunit sa pagsunod po sa Panginoon, dahil frontliner nga po ang aking asawa, nabigyan po ako ng pribilehyo na makaawit sa music ministry. Sumunod po kami sa utos ng mga lalaki at babae ng Diyos na may kasal kami ng October 17, 2020. At doon po, sabi nga po ng Brother Romnick, parang sagad na yung pormahan mo. Nung ikakasal nga po kami kasi yung susuotin sana namin sa kasal namin ng March 21, na isuot na namin po nung October 17, 2020. At doon po, hindi ko po mapigilang lumuha, hindi ko alam po kung bakit. Nung araw po na yun, na naranasan po namin ng presensya ng Diyos. Maging sa pag-uwi po namin ng bahay, natatanda ko po, sinabi sa akin ni Mama at Papa na God will provide. Kahit simple lang po yung handaan namin, ay nakaraos po kami at naging legal po kami sa mata ng tao at higit sa mata ng Diyos. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Oh, hallelujah! Sa awit po na hallelujah ni Don Moen po, naluluwa po ako dahil ito pong bago na dumating sa music ministry, sa Mother Church. Nakalagay po sa lyrics nun eh, there are no words good enough to say thank you. There are no words to express my praise. But I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Na tuloy po sa awit na yun, na wala pong salita na makapagpapaliwanag ng pagpapasalamat namin sa Panginoon na dahil nung ikisnasal po kami, may 2 taon po talaga kaming walang anak. Meron pong dahilan kung bakit po nangyari yung bagay na yun. Upang kami turuan, upang po kami ay maitama. Na sa loob ng 2 taon po, talagang nakikita ko po yung pagluha ng aming asawa, si Sister Glenn po, lagi po niyang nababanggit si Sister Glenn, na ilan po yung anak niya, si Morris, na lagi po niyang nasasabi doon na mabuti pa sila. Hindi po sa inggit, kumbaga nandun po yung naisi na magkaroon din po kami ng sariling anak. At tumatak po sa akin na sinabi ni Pastor Rene, walang bao na naglilingkod sa Panginoon. Yun po yung pinanghawakan ko na yun, na alam ko darating yung tamang panahon na ibibigay sa amin ang aming hinihiling. At doon sa lugar po ng Subay, tandang-tanda ko po noon, nagpapatotoo kaming mag-asawa. Ako sa unahan, na sabi ko ay, bigyan niyo po kami ng anak na makakasama sa paglilingkod. Noong time na po pala na yun, na kami ay nagpapatotoo, si Lobby po pala ay nagdadalang taon na nun. Si Zion po, na aming panganay po na anak.
At sa mga susunod na taon, naibigay po sa amin si David na hindi po namin inaasahan, kaya tunay po. Kasi lagi po kaming binibiro dahil sa bigay po ng Panginoon sa amin na bahay, malaki po daw, dapat ang anak po daw namin ay 12. Lagi pong sinasabi ni Brother ang Undo, dahil gumawa po isa sa amin, si Kuya Sandy, lagi po kami binibiro, dapat ay marami kang anak para maingay itong bahay. Na kung saan po ay yung mga aming dinadalangin po, hindi po namin inaasahan talaga na darating din si Heaven Grace po sa aming buhay. Yung climax po mamaya na po. Ano po, na kung saan ay galak na galak po kami na binigyan po kami ng Panginoon ng 3 anak na makakasama namin sa ngayon po, nasama namin sa Panginoon na tunay po na ang Diyos po ay hindi patay. Siya po ay buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Purihin po natin ang Panginoon. Oh, hallelujah! Hallelujah! At doon po, lagi po namin pinangahawakan sa sulat po ng aking asawa ay, there is life in the seed. Parang gusto ko na po siyang pagsalitay. Kasi, ito pong Biblia ko po, kay Lobby po talaga ito. Itong Bible ko po yung nauna. Kabibili din po sorry po. Siguro mga 2 years na po ito sa kanya. Ibinigay niya po sa akin. At nung bumili po kasi kami ng Bible ay ito po yung napunta sa akin, tapos yung bago po yung napunta sa kanya. Kaya ito pong Biblia ko pong ito ay napakalaga sa akin dahil maging yung pangarap niya, yung pangarap ko, dito po talaga nakasulat. Yung salita po ng Diyos na kanyang naisulat dito, your miracle basket about to touch the ground. Year 2017 pa po ito. March 19, 2017 po nung kanyang isinulat. At hindi ko po alam na isinulat din po pala ng aking asawa ang pagtitake ko po ng board noong 2019 sa kanyang Bible po. Na narito po yung kanyang dalangin. Sabi niya po, ito yung susi na kanyang nakuha. I will plant seed away from myself and learn to rely from my source. Na tuloy po, hindi naman po ako katalinuhan, pero ang Diyos po ang nagbibigay po ng karunungan sa buhay ng bawat isa sa atin. Nung una po kasi niyang pagtitake ay hindi po siya nakapasa. At nung pangalawang pagtake po niya, sinamahan ko po ito sa pag-board exam. Hindi po alam ng biyanang ko. Na habang nagte-take po siya ng board exam, ako naman po ay nagre-review ng aking isang subject, microbiology po yun. Nung araw po, nung March 19 po yun, 2017. Na kung saan po ay sa pangalawang pagte-take po niya ay siya po ay pumasa. Ako naman po ay bumagsak po ng microbiology. Nung time po niya, yes po, may 5 po akong grade. Pero hindi po yun yung naging basihan ko po, yung naging point po ng pagkataon ko na hindi na po ako magpatuloy sa pag-aaral. Dahil, ayun nga po, isang instructor po ay, kami po ay naibagsak, 5 po kaming nabagsak. Pero dahil po sa dalangin ng aking asawa, sa kanyang naisishare sa akin na salita ng Diyos, ito po, nakasulat po dito, pagpuno nga po yung isang page po, ito po na yung dalangin niya po para sa akin, kahit sa pagbuboard ko po, ay tunay po na sinagot ng Diyos. Kaya nung December 1, 2020, ay sabay po kaming nagtatalon sa terrace po ng kanilang bahay. Purihin po natin ang Panginoon. Oh, hallelujah! Hallelujah!
Nun nga po, dali-dali pa po umuwi sa amin upang ibalita po ang na ako po'y nakapasa. Nauna po yung kapitbahay na ibalita na po pala kina mama. Mabilis. Kaya sa sunod po ng aking asawa, parang nandun po na nakabahagi po ako na maging yung dalangin ko po ay natupad. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga mensahe po na pinadadaloy po maging nung wala pa po ako dito sa bahay-sambahan. Natuloy po, ako po ay nagpapatotoo lalo na po din sa mga bago lang naging asawa ng mga mananampalataya na nandito. Hindi po relihiyon ang aking nakilala, kundi ang Diyos na buhay na natin po na ating pinaglilingkuran. Sa pagpapatuloy po, nabanggit ko na lang din po, hindi lang po kasi singing contest, dance contest, maging sa pageant po ay nakilala po ako ng aking asawa noong 2018 po. At noong mga panahon pong yun ay wala po talagang direksyon ng aking buhay. Start po ng 2020, sa 6 na taon ko po ng paglilingkod sa Panginoon sa ministeryong pong ito, ay ako po ay nagpapasalamat ng lubos sa ating Panginoong Hesus sa Kanyang bawat gawa sa ating buhay, sa bawat dalangin na Kanya pong pinagkakaloob po sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga po dito, there is life in the seed. Yan po. Lagi po kaming dumadalangin nun. Lalo po dun sa wala pong anak kasi naranasan po namin talaga na marami naman po na patotoo, maging ang bawat patotoo po ng mga nandito na iba na naghintay din po na wala pong anak ay naging kalakasan po namin kayo na alam namin na ang Diyos po ay bibigyan din po kami ng aming sariling mga anak na makakasama sa paglilingkod sa ating Panginoon. At kanina po ay naranasan ko po ang presensya ng Panginoon. Hindi ko po talaga mapigilang lumuha. Dahil lagi po na itatapat na may kasiyahan sa sanlibutan dahil nandun po ako dati. Sabi po sa awit, Jesus made me glad. You taught me how to praise. You taught me how to sing a song. Hindi po ng mga awitin sa sanlibutan, kundi ng papuri at pagpasalamat sa Panginoon. Sabi nga po, from worldly song to worship and praising song to the Lord. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Oh, hallelujah! Hallelujah! Ngayon po ay magsasalitain ko po ang aking asawa. Ito po ay medyo mahihain, pero alam ko po na ang Banal na Espiritu po ang magbibigay, ang magsasalita po para sa kanya. Dahil siya po yung nagdala ng aming mga anak na 3. Yung climax po, 4 na po, magiging 4 po ang aming mga anak. May oras po. So, yan. Maraming salamat sa Panginoon sa pribileyo ito na makatayo sa inyong harapan na upang patotohanan ang kanyang kabutihan sa buhay namin magkasama. So, ayan. So, medyo kinakabahan po ako. So, parang nasabi naman po lahat. Meron lang pong idadagdag na mga patotoo dahil yun po ay yung patotoo niya and then ito po yung patotoo ko. Pero magkalapit po. So, ayun nga na, banggit po niya na
kung paano kami ay pinagtagpo ng Panginoon sa lugar ng URS Moro. At doon, ang una, syempre, hindi naman kami magkakilala. Dahil siya po ay yung sa yung ROTC. ay ROTC po siya. Tapos, nakita namin siya sa bench dahil nga po siya po yung ng kaibigan ko. Siya ay tinuturo-turo. Tawanan po kami kasi ang suot niya ay itsura po niya parang bunjing. Kasi nga po ROTC. So, sabi namin, yun bang, Pero hindi ko siya kilalang taga-isla. At yun nga po, dumaan po ang panahon, hindi ko po alam kung totoo kanisa. Pero, lumipas po ang panahon, ayun, nakikita ko nga po siya, nasasali siya sa pageant sa URS. Tapos, parang naging magkakilala na rin kami kasi nga gawa ng kaibigan ko. Pero wala talaga. Kumbaga, ang Diyos talaga ang siyang may plano at layunin sa ating mga buhay. Siya yung nagdidisenyo. Sinasabi ko nga sa kanya, Dodi naman, hindi naman ikaw ang tayo ko. Hindi ako nagagwapuan sa iyo dati. Ngayon lang. So, ayun. So, hindi naman po ako sa maganda. So, ayun. Lumipas po ang panahon. Ayun nga po, nagsabi na nga po, siya'y manliligaw. Nagpaalam din dun sa kaibigan ko. And then, ayun po, naging kami po. Pagkatapos noon, nung unang punta niya nga sa bahay, sabi ng tatay ko, kasi may hinihiram siya. Kunyari may hinihiram. Isang ginamit ko sa FS yun. Hinihiram po niya sa akin. Tapos pumunta po siya sa bahay. Tapos ang agad ng tatay ko, kasi wala akong nagiging bisita na lalaki na pinapaakyat sa amin. Ang agad sa amin ng tatay ko, parang bansa maagad ng tingin. Pagkatapos noon, pag-alis niya, kasi saglit lang po to, pinalis ko na agad. Pag-alis niya, sabi ng tatay ko sa'yo, yung ba'y maliligaw mo? Parang napakabata naman. Ikaw pa yata magpapaaral doon. Akala ko kasi 15 years old. Tapos sabi ko, hindi na lang po ako tinig sa tatay ko. Pero ang totoo po is, naliligaw talaga siya sa akin. Pagkatapos noon po, ayun po, dumaan po ang mga ilang taon, nagtatagal po kami. So, yun nga pong sinabi niya na kami nagpe-break, hindi po ako naman ng kabataan ngayon, on and off. So, pagka naisipang mag-break, magbe-break. Tapos ayun. Pero hindi na yan ng Panginoon na kami magkahiwalay. At umabot nga po sa pagsasabi sa tatay ko, sa mga nanay ko, na kami mag-aasawa na. Gabi po yun, papauwi na siya. Pero parang ayaw niya umuwi, nagbibiruan kami. Huwag ka na umuwi. Tapos, kumbaga, ayun, nag-ipon lang sa naging siya ng lakas ng loob. Para sabihin, nagsabi po siya sa tatay ko, sabi, Tay, kami po ni Lobby, mag-aasawa na po kami. Siya po nagsabi mo, pero hindi pa ako nakaharap kasi ako parang nahihinga ako sa tatay ko. Parang narinig ko po sabi ng tatay ko, sabi, tumulong ka muna sa magulang mo. Mga bata pa naman kayo. Pero, sa loob ko, sabi ko, sayang ang effort nito. So, tinapanan na nga ang looban eh.
Kaya ginatunan ko na. Ako, sige na itay. Oo nga, kami mag-aasawa. Kaya nung oras po na yun, ayun po, wala na po nasabi ang tatay ko, hindi na kami napigilan. At naririnig ko po, siguro po, dahil nga nagsabi kami, hindi siya makatulog. Si Carly, doon na rin natulog sa amin, pero sa baba po ng bahay namin. Kasi sa taas po, doon po ako natutulog sa may kwarto. Narinig ko po, umakyat po ang tatay ko doon sa may taas. Kasi ang mga nanay ko doon natutulog sa labas ng kwarto. Bumubulong ang tatay ko. Narinig ko, sabi ng tatay ko. Sabi, may sinasabi ko sa iyo ang anak mo na ano, yun na yan, sabi, ano yung sinasabi? Wala. Sabi ka lang, sabi, ayun, sino daw ay mag-aasawa na. Yun ka na. Kasi hindi ko na napakinggan kasi natulog ba po ako. Kasi nga parang sa unang mong pagsasabi talagang is yung kaba, parang yung takot, parang yung hiya naghahalo-halo. At pagkatapos nun, kinaumagahan, ayun nga po, kinausap kami, gano'n nga. Maayos naman po ang tatay ko nung kinaumagahan. Kumbaga parang biglang natanggap agad na sige ko na ayun. At pagkatapos noon, ayun nga po, lumapit po, nagkaroon po ng ng petsa ang kasal. Pero, yung petsa po na napag-usapan, hindi nasunod. Sapagkat ang plano nga po ng Diyos ay mapabuti po ang buhay ng bawat sasali. Kaya yung March 2021, naging October 17, 2020. So, parang ilang linggo lang po ang preparation namin sa kasal, sa pagkuha ng mga requirements. And then sa aming po kasal, kami nagpapasalamat sa gawa ng Diyos sapagkat though may hindi na pagkasunduan sa petsa, tsaka yung may paniniwala sa side po niya, pinapaglanin ng Panginoon yung dapat mangyari. At kami nga po ay nakasal. Kaya purihin po natin ang Panginoon. At yun nga po, lumilipas po ang panahon. Eto, nagagawain lang po sa may loob ng bahay, doon sa bahay namin na tinitirhan. Mga mag-iisang taon na po. Siyempre po kami kinasal, parang sa sarili po namin, parang may kulang. Sabi ko, pagka may umaasa kasi irregular po ang aking mens. Akala ko, sa sarili ko, meron na, tapos bigla ako magkakaroon. Umiiyak ako, nakikita niya. Tapos minsan, parang yung na-pressure ba kami kasi, yun nga nabanggit na yung kay Sister Glenn. Sabi ko kasi sa kanya, pinagpala, si Glenn na rin, sunod-sunod. Ayun. Pagkataas nga po, ayun po, lumipas ulit ang panahon. Mag-iisang taon na po. May sinulat po kasi ako dito. Sa bawat mensahe po na aking natatanggap kada linggo, dati po kasi naisusulat ko, July 23, July 7 po. So, yun. Parang nagpe-pray na po ako kasi malapit na nga po kami mag 1 year. Kasi wala pa kaming anak. May mensahe ko nung
May 3, 2021, God's due season is not early nor too late. Sinulat ko po. Tapos dito sa Bible ko, ito po yung Bible ko na binili na sinasabi niya. So, nagsulat po ulit ako ng prayer ko. Tungkol naman po sa sa pagkakaroon namin ng anak na makakasama namin sa paglilingkod. So, pero yung prayer ko na yun, hindi agad instant ibigay. Nagsulat pa nga po ako dito, hashtag. Pagkatapos ko mag-pray, nilagyan ko ang hashtag, Positive PT, August 25, 2021. Pero hindi agad yun na instant. And then, July 4, 2021, ang mensahe po na aking natanggap, yung awit 127 verse 3. Ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. So parang kahit wala pa sa akin, kumbaga pag nagpapaprayer po si pastor, yung parang isang beses ko nagpaano siya ng kamay, nagpapatog siya sa ganito. Tapos yung prayer ko, doon parang umano sa akin, ipag-pray ko, ipatungan ko ang aking tiyan, gano'n. And then, ayun po, noong July 23, nagtatanong na po ako sa aking sarili. Sa Panginoon, sabi ko, bakit wala ka din? Naisulat ko, I asked Him, at ito ang verse na ibinigay niya sa akin sa oras ng aking kaguluhan, ay lalo akong magtitiwala sa Kanya na Kanyang ibibigay ang aming hiling na mag-asawa. Yung 1:3:27. Sumagot si Juan at sinabi, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao, maliban ito ay pinagkaloob ng Diyos mula sa langit. Kaya sinasampalatalayanan ko yung bawat salita na ibinibigay niya sa amin. Kung paano ang hiling namin magkaroon ng anak na makasama namin sa paglilingkod. At yun nga po, wala pa naman po kami, wala pa sa amin. Sasabihin ko lang kasi hindi nga nasama, nakalimutan niya siguro. So wala pa po, hindi pa po dumadating sa amin. Kami po ay namimili na ng gamit. Bili po kami ng gamit ng baby. Hindi ka naman po ako buntis. Medyo awkward po pala pag ganon. Simula sa una. Nasa Gaysano kami, mamimili kami doon sa may bilihan ng mga pang-baby na gamit. Tanong sa amin naman, Ma'am, ilang buwan ka na? Sabi, magtinginan kami nito. Sa loob-loob kami, nagtatawanan kami. Sabi ng sales lady. Ako sinasabi ko, parang naiya kami magsabi na wala pa. Pero bumibili na kami. Pero sa Panginoon kasi kami kumbaga yung hope namin is, yung faith namin ay nasa Panginoon. Na siya yung gagawa ng himala sa aming buhay. Tapos, July 27, 2020, ay 24, 2021 pa rin po. Nilagay ko dito, ako ay sumasampalataya sa katastas ng Diyos na nagmamayari ng langit at lupa. Tunay ang pag-ibig mo sa amin. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Kami iyong kahabagan na is kung magkaroon ng anak at mga anak. Anak at mga anak. So, I claim it in Jesus' name. So, ayun nga po, yung July 23 po na pinagpe-pray na pagtatanong, yun po yung naging, muntik lang maging birthday ni Zion, July 26, 2021. Isang taon po ang lumipas. Purihin po natin ang Panginoon. And then, pagkatapos po noon,
may panganak si Sayon. Lumipas po ang Ano ba? Ilang buwan? So, naka-isang taon. Kasi sakto pong isang taon si Sayon. Then, July 26 si Sayon. July 7 ko naman ipinanganak si David. So, isang taon ang pagitan nila. Puri natin ang Panginoon. At pagkatapos ko, hindi natatapos ang biyaya ng Panginoon. Kasi, sumunod sila mga si Heaven Grace. So, 3 months pa lang si David nang malaman namin na, ay 6 months si David nang malaman namin buntis na ako ng 3 months. So, 3 months yung pagitan. So, purihin ulit natin ang Panginoon. So, ayan. Bagamat, dito uli ko pong pag-aanak is medyo muntik na makapasok ang kaaway. Subalit ang Panginoon, ang Diyos ang siyang nagliligtas sa ating mga buhay. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil si Heaven Grace ngayon ay napakalusog na bata. At napakabibo rin. At ayun na, So, ayan. Kasi nga po, bagamat, sa amin po, wala kaming problema sa So, Nag-aalaga. ayun lang po, kami lang po ay sa mag-aalaga namin. So, medyo nahihiya lang ng kaunti. So, pero kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa blessing na ito ng Panginoon. Dahil hindi po namin ine-expect na yung aming dalangin talagang hindi man agad binigay yung una. Suwalit kung ibinigay naman sunod-sunod. So, ayun. Patuloy na kami dumadalangin mag-asawa dahil nga po ako nitong nakaraan is ang dalangin po namin mag-asawa patuloy sa Panginoon na kami ay gabayan, na huwag kaming pabayaan, na kami patuloy na samahan hanggang sa mailabas ang aking nasa sinapupunan. Ipinagpapasalamat namin sa Panginoon sapagkat ito ay blessing. Natatawa ko sa nanay ko. So, minsan po ang nanay pinag-ano na. Kasi badaming ako ang inay. So, kaya kami sobrang kagalakan dahil nung hindi ko pa alam, hindi pa namin alam. Kasi nga po, wala pa sa plano. Sabi nga namin, focus muna kami sa 3. Pero hindi namin isinasara ang ang aklat. Pero ayun, ibinigay niya ng Panginoon na siya yung nagbigay nito. Alam namin na mapapabuti ngayon ang aming mga anak. Kaya nung nakaraan, nung una, kasi hindi pa ako nagkakaroon, kasi nagpa-family planning na nga kami. Sabi, eto, ginisip ko na madaling araw kasi nga po ako'y nagtataka na. Kasi 2 beses na po ako nagkaroon ng magkasunod. Tapos itong pangatlong ba, hindi na po. Kung baga February po, huli ako magkaroon. Kasi niintay ko nga at ako'y sabi ko magpapano na ako. Magpapa-injection na muna ako para makautrol. Pero hindi na po ako nagkaroon. Ayun nga. Kaya ako nagpiti na. Noong una, nag-iisip ko ito madaling araw. Mga alas 3.
Isa lang na yung piling namin doon una. Parang alam mo yung gumamit sa ako. Tapos pinakita ko yung piling. Bawal po siya. Tapos na-trade mo namin. Ang una mo is, yung piling ay hindi nag-reflect agad. Parehas yung linya, hindi nag-reflect. Walang guhit. Tapos ang ginawa niya, di ko ba mga ilang seconds lang yun, pagkabasa, kita agad. Ito hindi niya nakita, kaya humiga ulit siya, natulog siya. So ako yung nakakita, sabi ko, kulay na kulay. Tapos sabi ko sa kanya, pag-isip niya ng nakita mo, paano yan? Yung niya, asa niya is negative. Sabi niya, ano gagawin natin? Wala. Pagkatapos noon, sabi ko, bumili ka pa nga ng isang PT, baka sira yung PT. Kasi nga hindi rin ako naniniwala. Baka nang ako sira. Pagkatapos noon, ayun, bili kami ng panibago. Bumili na siya ng, bumili ulit ako. Ako pala, dito sa Subay. Tapos ayun, makita ko ulit, nakahanap siya. Magano na naman, umayos na, nag-2 lines na. Pagkatapos doon, parang siyang, hindi pa rin naniniwala. Kaya ang ginawa niya, pinabili ko, ikaw bumili. Bumili siya ng 2 pieces. Pero sa pangatlong try namin is, nag-ano ulit na 2 guhit. Kaya sabi ko, ayan, naniniwala ka na. Ayun. Pagkatapos noon, parang na-shock pa kami kasi nga wala pa sa plano. Pero, nag-iisip pa kami, paano ito, ganyan. Nagpapalit lang kami, nagdi-discussion kami. Tapos hindi pa namin sinasabi sa, kumbaga kami pa lang kung mag-asawang nakaka-alam is, parang 1 buwan na yata ang lumipas simula ng mag-pray kami. Hindi po namin masabi nga sa both sides po. Kasi sabi ko, maliliit pa ng kami, para nakakahiya yata. Pero, alam ko na ang Diyos ay siyang nagbigay ng sa amin, kasi yun yung dalangin namin dati. Kaya sa oras na ito, nagpapasalamat ako sa Panginoon, yung papuri, pasasalamat, sa Kanya namin ibinabalik. Kaya, sa oras po ito, to God be all the glory. Na kung paano po ay salamat po sa Banal na Espiritu na kung paano nakakapagsalita po ko ang aking asawa. Pinagpapasalamat po namin na ang aming pong sambahayan ay patuloy po na nakapaglilingkod sa Panginoon. Tunay po na as for me and my house, we will serve the Lord. As tulad po ng dalangin po ng ating ninang, mauna po, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Na kung paano po ay napakarami po naming may pagpapasalamat sa Panginoon, maging aming pong tahanan, ang lupa po namin sa kabayanan, aming pong pag-aaral, ito po ay malapit na din po matapos ng kanyang master's degree po. Nakakala ko po ako po yung mauna, pero si Mrs. po pala yung mauna. Kaya, pinagpapasalamat po yung lahat po ng bagay na pinagkakaloob ng Diyos. Kagalakan po sa amin, maging sa aking pong partner na makabahagi po sa bawat krusada, kaya nagdesisyon po kami na sumama sa lugar ng Bicol upang maging kabahagi sa paghayo, sa gawain sa Panginoon, na kung paano bunga din po ako ng kursada sa lugar ng Bangat, ay makabahagi po. Salamat po sa pabor na maging kabahagi ng music ministry, ng choir, maging sa mga mananayaw, mga boys, mananayaw, samahan niyo po ako, na kung saan po ay isang pabor at pribilehiyo po na makapaglingkod po sa Panginoon na tunay, hindi po siya bingi, hindi po siya patay, siya po ay isang buhay na Diyos.
na nakilala po ng aking asawa at ipinakilala po niya sa akin ang isang tunay na buhay ng Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Yun po ay aking lubos na pinagpapasalamat sa aking buhay na kung hindi ang plano ng Diyos po ang nangyari sa aking buhay, wala po ako dito. Hindi ko po alam kung nasaan po ako. Baka po ako ay kung saan-saan naroon. Saan po dumadayo, kung saan po hinahanap na ako po ay maging idolo ng mga tao. Subalit, salamat sa Panginoon na ako po ay kanyang hinango mula sa kasalanan. Dinala niya po sa kaliwanagan at kayo po ay aming nakasama. Na tunay na napakasarap po na magpuri at magpasalamat sa isang buhay ng Diyos. Galang na galang po ako sa buhay ng Brother Rocky. Nakita ko po kasi sa sarili ko po sa kanila. Sa buhay ni Brother Clark, sa buhay po ng mga kabataan po na nakakilala sa Panginoon, na nararanasan po nila ang presensya ng Diyos. Maging sa buhay po ni Sister Marjo po, na sa kanyang pong dalangin ay nakikita ko po yung narinig po ng bawat isa yung bagay na meron po pagbabaga. Alam ko po sa kanilang buhay mag-asawa, ang Diyos ang magbibigay po ng kanilang kahilingan. Kung paano ginawa po nila sa amin, gagawin po ng Diyos sa inyo. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! To God be all the glory.